So, purihin po ang Panginoon at I know na tayo po ay nahihanda ng Panginoon sa pag-aawitan pa lang kanina, no? Talagang grabe. Actually, nagising ako, praise and worship na kasi umidlip ako saglit sa office. Kasi talagang antok na antok ako. Pero nagising tayo ng praise and worship at talagang kumikilos po ang Panginoon at naniniwala ako na doon pa lang ay na-experience natin yung possession ng Panginoon. And usually, ang praise and worship o ang worship ay isa sa paraan kung paano hinahanda ng Diyos ang puso ng bawat isa. Amen? Kaya po, every time you go to church, every time nandito tayo sa templo ng Panginoon, sa bahay-sambahan niya, ay wag na wag mong i-skip. O ibig sabihin, nandito ka na lang din naman, sumamba ka na. Amen. Salamat sa isa. Okay. Naantok ba kayo? Inaantok din daw sila. Ayan. So, isa rin po sa paraan paano tayo makakasambay ang pakikinig ng kanya pong salita. At we are privileged dahil every month tayo po ay binabago ng Panginoon sa kanya pong mga series. And today, we are having our new series for this month of June entitled I Witness. Sabihin niyo nga po, I Witness. Ayan. Makita niyo mamaya, yan na yung eyewitness. Eyewitness, telling a story through our lives. Ito pong eyewitness na ito, naniniwala po ako na bilang mga Kristiyano, it is our responsibility to share the good news, to share the gospel. Hindi po tayo kinreate o hindi ka naligtas dahil para maupo lang. Okay? Hindi ka naligtas, hindi mo nakilala si Jesus Christ para makinig lang. Hindi mo na-encounter ang Panginoon para lang tumunganga at maghintay sa kanya pagbabalik. Hindi po ganon. Tayo po ay naligtas for a purpose. Amen? So, buong June, pag-uusapan natin, paano ba natin masishare? Paano ba natin may babahagi yung kanyang kwento sa pamamagitan ng ating pong buhay. Amen. At let me introduce or let me start this series. Alam niyo po, marami po sa atin ang madaling magkwento tungkol sa mga bagay na gusto natin. Do you agree? Diba? Napakadaling magkwento ng mga bagay kapag gusto mo yung kinakwento mo. O lalo na kapag usually patungkol sa'yo. Tama? Madali sa atin magkwento ng mga bagay na gusto natin. Minsan nire-recommend natin yung mga paborito nating pagkain. Tama? May nalaman ka na masarap pala dun yung pagkain nila, masarap pala maganda pala yung ambience nung store na yon o nung restaurant na yon or yung fast food na yon, sineshare mo agad yon. Sineshare mo din yung mga exciting na experiences mo. Amen? Nakapunta ka dito, na-experience mo yung ganito. Tama? At madali para sa atin na magkwento or mag-post ng mga bagay na importante sa atin. Amen. Kahit nga yung mga pinapanood mo, napakadali na i-share. Pero the problem is, walang problema doon sa mga bagay na sinishare mo. Walang problema yon. Ang problema lang po natin, young people, is pagdating sa gospel. Pagdating sa Panginoon, pagdating sa pag-share natin ng ating pananampalataya sa iba, marami po sa atin nagiging hesitant. Hindi ka na sigurado. Nagadalawang isip ka. Amen? Diba? Nung nagkaroon nga ng depression o ng panic attack si Sir Gavin, talagang, grabe oh. Actually, karina lang, nalaman mong may cheating issue pala. Diba? Alam mo na agad. Kita mo na? Di ba? Kahit hindi interesado yung kausap mo, sabihin mo, alam mo na ba na, grabe, kaya pala naging gano'n si Sir Gavin kasi
May cheating issue pala siya, di man tinatanong. Tama? Kasi gusto mo lang i-share. Pero the problem is, when it comes sa gospel, marami sa atin naging hesitant. Nagdadalawang isip ka na ngayon, i-share ko ba to? I-share ko ba yung pananampalataya ko? And you know what, young people, impact makers, ang gospel po, ang pinakamagandang balita na natanggap ng mundo. Pinakamagandang balita na natanggap ng mundo. Why? Kasi po, ang gospel po ay isang mensahe na kung saan nagdadala ng pag-asa para sa mga nakasaktan. Ang gospel ay isang mensahe na kung saan nagdadala ng kapatawaran para sa mga makasalanan. Ang gospel ay isang mensahe na kung saan nagdadala ng buhay na walang hanggan sa mamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And at the same time, ang gospel din po ay isang mensahe na kung saan nagbago ng maraming buhay sa atin. Agree ba kayo doon? Amen? Di ba, tinan mo katabi mo? Hindi naman ganyan dati yan. Tama? Pero nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Napakinggan niya yung gospel. Hindi man perfect, pero naniniwala ako, may nagbago sa kanya pong buhay. May nagbago something inside of him or her. Now, the biggest question is, kung binago ng gospel, pakinggan niyo ito mabuti. Kung binago ng gospel yung buhay natin, bakit natin ito kinakahiya? Bakit ka nagdadalawang isip? Tulad nga sabi ko, kahit hindi niya man niya tinatanong, gusto mo pa rin i-share. I-share yung pinapanood mo, i-share yung na-experience mo. Minsan nga, kahit walang sense sinishare mo Kahit hindi niya tinatanong. So kung binago pala at may maganda palang epekto ang gospel sa buhay natin, bakit natin ito kinakahiya? At ngayong hapon na ito, as we open this series, matutuklasan po natin, bakit ba dapat tayo maging matapang at handang ibahagi yung mabuting balita? Amen? Sino po ready dito? So let's open our Bible on the book of Romans chapter 1 verse 16. The book of Romans chapter 1 verse 16. Basahin ko po ito sa Tagalog. Sabi doon, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Sabi sa NIV, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanya pong salita. Tayo po sa magi't na manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa hapon na ito, Lord God, as we continue our worship through your word. Dalangin po namin ng inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, ay siya pong sumama po sa amin. Lord God, hiniling po namin ang inyong pong wisdom, Panginoon, na amin pong maintindihan, makuha lahat ng inyong pong tuturo po sa amin pong hapon na ito. Sa ngayong hapon po na ito, Lord God. Lord, ang inyong pong lingkod, gawin mo lamang po ako bilang vessel, Panginoon, tool, Panginoon, na ma-spread, Panginoon, ang inyo pong gustong sabihin ngayon pong hapon na ito, Panginoon. Ikaw po yung maitaas, Panginoon, sa aming pong mga buhay at sa gawain ito. Salamat po, Diyos. Tayo po ang papuit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak natin muli po ang ating po, Panginoon. So sabi doon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." So let me give you a brief context. Simpleng konteksto lang para at least alam natin saan ba nanggagaling or bakit ba binanggit itong verse na ito. Ito pong Book of Romans ay sinulat po ni Apostol Pablo. At alam niyo po, ito pong sulat po ni Apostol Pablo sa Rome ay hindi po casual na sulat lang. O hindi parang nag-a-update lang si Apostol Pablo. Hindi ito isang ordinaryong letter. Okay? Ang Book of Romans po kasi, kapag binasa niyo po yung Book of Romans, pinag-uusapan dito, sino ba ang Diyos? Sino ba si Lord? Ano ba ang epekto
ng sin o ano ba ang kasalanan? Paano tayo masisave? Paano tayo nasa-save, naliligtas? At ano ba talaga yung ginagawa ng gospel sa buhay ng tao? Yun ang nilalaman ng Book of Romans. Simple lang. Okay? Pero interestingly, okay? Pag binasa niyo po yung Romans or pag nag-research po kayo, ang interesting dito, hindi pa nakakabisita si Apostol Pablo nung time na sinusulat niya to. Okay? Hindi pa siya nakakabisita sa Rome nung sinusulat niya ito. So basically, nagsusulat si Apostol Pablo sa mga believers, sa mga mananampalataya doon sa Roma, na nasa isa sa pinaka-powerful at pinaka-influence na cities sa buong mundo that time. Okay? At kung mag-research po kayo kung ano ang Rome before, ang Rome po ay napakaingay. Ibig sabihin napakaingay, marami po kasing voices, marami kasing boses doon. Boses sa pagdating sa politics, boses pagdating sa kultura, boses pagdating sa iba't ibang ideas ng katotohanan, ng truth, ng power, ng identity, okay, ng success. So, yun po yung maraming boses at mostly, kung di po ako nagkakamali, marami po sa mga philosophers ang galing po ng Rome o ng Greek. So, pagdating po sa Rome, marami siyang boses. So imagine this, na araw-araw, iba-iba yung voice na naririnig mo kung ano ang totoo at kung paano ba dapat tayo mabuhay. Iba-iba. At hindi naman nalalayo yung sitwasyon nila, sitwasyon natin. Ngayon, ang daming truth, ang daming boses, ang daming idea kung ano ba talaga yung totoo. At bilang isang Kristiyano nung panahon na yon, maniwala po kayo, hindi siya komportable. Hindi siya safe. Bakit? Kasi minsan hindi ka maiintindihan. Minsan rejected ka. And in some cases, pwede ka pang ma-persecute. Amen? So, ibig sabihin, habang sinusulat po ni Apostol Pablo, ito pong letter na ito, hindi siya nasa comfort place. Ibig sabihin, hindi siya maayos. Hindi siya komportable. Nagsasalita siya from conviction. Na kung saan, magbibitaw siya ng isang linya na talagang sabi niya doon, I am not ashamed of the gospel. Na parang sinasabi niya na kahit anong mangyari, kahit ganito yung sitwasyon ko, kahit ganito yung mga nasa paligid ko, kahit na ma-persecute ako, kahit na hindi ako maintindihan, kahit na ang tingin sa akin ay weirdo, baliw, hindi ko ikakahiya ito. Kasi isipin mo, nasa lugar siya na lahat ng tao may sariling definition ng truth. O sino paniniwalaan mo? Lahat sila may sariling definition ng truth. Andun siya sa lugar na yon. Nasa lugar siya na mas pinapahalagahan yung power kaysa humility. Andun siya sa lugar na ang pagsunod kay Jesus ay pwede kang tignan bilang mahina or weird. Pero still, ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinakaiya ito. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ang tanong, bakit? Ito yung pag-uusapan natin today. Bakit ba natin, o bakit hindi tayo dapat mahiya na i-share ang gospel? So join me in our first topic sa ating pong series na ito entitled Unashamed. Sabi niyo po, Unashamed. So why we must not be ashamed to share the gospel? Bakit ba dapat hindi tayo mahiya sa pag-share ng gospel ng Panginoon, ng salita ng Panginoon? Amen. Sino po handa na malaman, magsabi ng malakas na amen? Amen. Ayan. Andiyan pa kayo. Okay. Number 1. Sabi sa verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ayan na pala. Andiyan na pala. Okay. So number 1, bakit ba hindi tayo dapat na-ashamed or nahihiya
sa pag-share ng gospel because the gospel is impressive. Sabihin niyo nga po, impressive. Yan. Impressive. Alam niyo po, pag sinabing impressive, ibig sabihin, impactful, touching, at kinakailangan ng atensyon. Kasi nga impressive. Kahanga-hanga. Okay? That is impressive. At kaya siya impressive kasi sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Gospel of? Gospel of? Once again, gospel of Christ. Hindi siya nahihiya kasi gospel ito ni Kristo. Hindi siya nahihiya kasi gospel ito ni Jesus Christ. Kasi kung gospel lang ito, na kung sino-sino lang, pwedeng mahiya ako. Pwedeng hindi ko i-share ito. Amen? Pero alam po ni Paul kung gaano ka-impressive ang gospel. Amen. Alam niyo po, minsan kasi ang tingin natin sa gospel, parang religious topic lang. O sabihin natin para siyang parang church thing lang. Pang church lang naman yung gospel. O kaya, hindi, pang Sunday lang naman yan eh. Pero hindi kasi ganun yung pagkakaintindi ni Paul. So para mas maintindihan natin, ano ba ibig sabihin ng gospel? Ang Greek word po ng gospel is euangelion. Okay? Euangelion. So dyan po na-derive yung evangelism, evangel. Okay? Sabihin yan, is good news. Okay? Good news or victorious announcement. Ibig sabihin, parang balitang nanalo na yung hari. Okay? Nanalo ka. Victorious announcement. Good news. So, ibig sabihin, ang gospel pala ay isang mabuting balita o isang announcement kadala ng katagumpayan. That is good news or euangelion o evangelion sa ibang pagkabasa. So kaya hindi nahihiya si Paul. Bakit? Kasi alam po niya kung ano ang nilalaman ng gospel. At ang gospel ay isang good news. Bakit siya good news? Kasi yung laman ng gospel, ang good news niya ay yung Diyos mismo yung lumapit sa tao. Ang nilalaman ng good news ay si Jesus ay namatay para sa kasalanan natin. Ang nilalaman ng good news o ng gospel ay ang Panginoong Hesus ay muli siyang nabuhay. Ang nilalaman ng gospel, may kapatawaran, may grace, may bagong buhay. Amen. Sino po dito naka-experience na kung saan nangihingi ka ng pagkakataon, pero sinabi sa'yo, wala ka ng chance? Tapos magugulat ka, sasabihin sa'yo ng gospel, ng good news, nalaman mo, pagdating pala sa Diyos, may pagkakataon ka pa. Sinasabi sa'yo na nasa paligid mo, hindi ka na magabago, ganyan ka na lang. Pero sasabi ng good news, narinig mo, sinasabi ng Bible, sinasabi ng mabuting balita, na may pag-asa pa sa buhay mo. That is the good news. Amen? So kaya hindi nahihiya si Paul kasi alam niya yung laman ng gospel. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:3-4, Christ died for our sin. He was buried, He was raised on the third day. Amen. Namatay ang Panginoon. That is the gospel. Namatay siya, nilibing at siya'y nabuhay ulit. Alam niyo po, yung time na yan, yung buong cycle na yan yung phase ng salvation. Ibig sabihin, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, after 3 days, mabaliwala yung salvation. That is the good news. Good news na nga lang, may namatay para sa'yo eh. Reading ko. Sige, subukan mo nga, tanungin yung katabi mo. Pre, sis, handa ka ba mamatay para sa akin? Subukan mo. Maniwala kayo. Kahit sanggang dikit kayo niyan. Magdadalawang isip yan. Huh?
natin. Pero si Jesus Christ, 2,000 years ago, hindi ka pa nga pinapanganak eh. Amen? Namatay siya para sa'yo. Hindi ka nga niya kilala eh. Hindi nga kayo magkaano-ano eh. Amen? That is the good news. Na may isang taong namatay, may isang Diyos na namatay para sa'yo. Para sa kasalanan mo, para iligtas ka. Walang gagawa nun para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ang katotohanan po, young people, hindi naman, totoo talaga, totoo real talk lang, hindi naman dahil sa ayaw natin i-share. Hindi naman talaga dahil sa ayaw natin i-share yung gospel, ayaw ko talaga, pastor. Hindi. Ang problema, nahihiya tayo. Bakit? Ba't tayo nahihiya? Kasi po, mas aware tayo sa opinion ng ibang tao kaysa sa reality ng gospel. Mas iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa pwedeng gawin sa kanya ng gospel. Kaya sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya once narinig niya yung good news, yung mabuting balita. Mas iisipin mo na sabihin ng ibang tao kaya sa kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay niya. Mas takot tayo sa what will they say kaysa what did Jesus do. Amen? Ganoon tayo eh. Pero si Paul, baliktad. Baliktad po ang ginawa ni Paul. Kahit siya po ay nasa pressure, kahit siya po ay nasa persecution, at kahit siya po ay nasa rejection, hindi niya kinakahiya si Jesus. Bakit? Kasi alam niya kung sino siya. Alam niya kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Alam niya kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi po ni Charles Spurgeon, there is nothing small about the gospel because it deals with the greatest need of man and the greatest love of God. There is nothing small about the gospel. Walang maliit sa gospel. Bakit? Because it deals with the greatest need of man and the greatest love of God. So kung itong gospel pala ay dinidil pala niya yung kinakailangan ng tao, so walang maliit sa gospel. Amen? Ang gospel po kasi hindi lang naman pang-inspire sa tao eh. Hindi lang siya pang-papaganda ng mood eh. Uy, grabe, may namatay para sa akin. Kamahal-mahal pa pala ako. Hindi siya pang ganun eh. Kasi ang gospel po, ito po yung sagot sa pinakamalalim na problema ng tao. Ano ba yung pinakamalalim na problema ng tao? Kasalanan. Nandyan yung hiya. Nandyan yung guilt. Nandyan yung brokenness. Nandyan yung separation from God. Diba sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ni isa. Lahat tayo ay nagkasala at ni isa wala nakaabot sa glory ng Panginoon. So kahit ako, wala po. Pero buti na lang, hindi po doon natapos. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Namatay ang Diyos, hindi nung mabuti ka. Namatay ang Diyos, hindi nung nagbago ka. Hindi namatay ang Diyos nung nagpakatino ka. Namatay ang Panginoon nung habang makasalanan ka pa. Sabi ko nga po sa inyo eh, kung mag-best friend kayo, sige pa, pwede pa. Baka pa. Kung kapatid mo, magulang mo, sige, pwede pa. Baka mamatay ka pa para sa kanya. Kasi magulang mo eh. Kahit ako, yung asawa ko, kahit anak ko eh. Mamatay talaga ako para doon. Pero kasi hindi ko kilala. At para sa isang makasalalang tao, mamamatay ako para sa kanya? No way. Hindi. Sino ka?
Pabayaan kita mamatay. Makasalanan ka eh. Tama? Pero si Jesus namatay habang makasalanan ka. Naunawaan po natin. Yan ang gospel. Ibig sabihin, hindi tayo ang umabot sa Diyos. Si Lord ang bumaba sa atin. Tayo ang inabot ng Diyos. Hindi ka ba nahihiya nun? Inabot ka ng Diyos. Habang nagdurusa ka, itinayo ka ng Diyos. Tinayo ka ng Panginoon. Inayos ka. Tapos mahihiya ka. Come on. Huy! Parang serious natin ngayon, ano? Noong mga unang-unang, okay pa eh, no? Identity crisis, di ba? Pero alam niyo po, this is the biggest responsibility na dapat hindi natin nakakalimutan. Nanawaan po natin. Kaya nga kung isipin mong mabuti, nakakaya ba ang message patungkol sa naligtas sa'yo? Come to think of it. Nakakaya ba ang mensahe na kung saan nagbigay sa'yo ng bagong pag-asa? Nakakaya ba ang Jesus na umubot sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat? Nanawaan natin. Sige, isipin niyo po mabuti. Kaya nga sabi ni D.L. Moody, the gospel is either everything or it's nothing. The gospel is either everything or it's nothing. Sabihin, walang gitna. Walang gitna. Either lahat yon or baliwala yung gospel. Yun lang yun. Walang gitna. Amen? The problem is, ang problema, maraming believers, maraming mananampalataya. Actually, maganda nga ito sa umaga, kaya lang, di man yung series natin sa umaga. Maraming believers ngayon, hindi naman talaga sila nawalan ng gospel. Alam nila yung gospel. Alam niyo kung ano yung nawala? Nawala yung O ng gospel. Pag sinabing O, yung pagkahanga sa gospel, nasanay na kasi tayo, naririnig lang natin, pero hindi na tayo na-amaze doon sa gospel. Kaya tahimik na lang tayo. Kasabi ko nga po sa inyo, kaya nga inulit-ulit ko kanina eh. May namatay para sa'yo. Kasi baka maalala mo, oo nga, grabe. Kaya lang, again, nasanay na kasi tayo. Nawala na tayo ng Hindi na tayo na-amaze doon sa good news. Kasi nasanay na natin pakinggan, lagi na pakinggan, lagi na nakikita, okay, fine. Pero wala na tayo, hindi na tayo na-amaze. Amen? Pero Paul was different. Iba si Paul. Why? Kasi araw-araw niya nakikita kung ano siya at kung ano siya ngayon dahil kay Jesus. Every time niya nakikita kung ano siya dati at kung ano siya ngayon sa Panginoon. Kasi kung babalikan, mamaya pakita ko sa inyo. Kung babalikan niyo lang yung buhay ni Apostle Pablo at sa ngayon, nakakalala siya sa Panginoon, ibang-iba yun. Subukan niyo po. Pag-uwi niyo ng bahay, isipin mo mabuti, ano ka dati? Tapos ngayon, nakakalala ka sa Panginoon, ano ka na ngayon? Hindi man sa pagiging perfecto eh. Pero pag tingnan niyo mabuti, magugat ka, ibang-iba eh. Sinubukan mo na lahat, maging maayos. Pero nakilala mo ang Panginoon, iba, there's something na hindi mo ma-explain. That's the O of the gospel. Kaya nga ito lang po yung tanging libro na kung saan kaya magbago ng buhay ng tao. The Bible. Yung salita ng Panginoon. Kaya hindi niya kinakaya yung gospel eh. Kasi araw-araw yung nakikita kung ano siya dati at kung ano siya ngayon sa Panginoon.
Now, tanong ko, kailan ka huling na-amaze kay Jesus? Kailan ka huling na-amaze? Kailan ka huling parang, yung masabi mo, grabe talaga si Lord. Amazing talaga si Lord. Kailan mo huling na-realize na hindi normal yung grace na meron ka? Kasi ang katotohanan, hindi naman dahil sa kulang ka sa confidence. Hindi dahil sa kulang ka sa lakas ng loob kaya hindi mo na-share yung gospel. Ang kulang sa atin, kulang ka na sa wonder. Kulang ka na sa amazement. Kulang ka na sa awe. Hindi ka na na-amaze kay Jesus. Amen? Kasi sa pagkain nga lang, oh grabe, sarap. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, nalaman mo lang may cheating issue si Sir Gavin kahit wala namang kinalaman sa'yo Ay, grabe naman to. Na-share mo agad Tama? Kasi may something yun, may dating. Ang tanong ko po sa inyo, may dating pa ba sa inyo si Jesus? May dating pa ba siya sa inyo? O wala, sanay ka na lang? Amen. Kasi kapag na-realize mo kung gaano ka-impressive yung gospel, hindi mo na kailangan pilitin maging bold. Sabihin maging matapang. Hindi mo na kailangan pilitin maging matapang, hindi mo na kailangan pilitin para mag-share pa ng gospel. Kusa kang magsasalita, kusa kang mag-share, kusa kang mag-i-invite. Kasi ang taong na-amaze kay Jesus, hindi na kayang manahimik. Amen? So that's why, bakit natin hindi tayo dapat mahiya sa pag-share ng gospel? Because the gospel is impressive. Sabi ko nga po sa inyo, kung balita lang yan, hindi ko nga alam Buti pa nga sa balita sa TV, kahit paano may dating pa sa inyo Pero si Jesus na kaya magbago ng bansa, hindi mo kayang i-share. Nag-share ka ng mga bagay pagdating sa politics. Sino kakampi? Sino mas lamang sa'yo? Na-share mo minsan yun Na-share mo yung opinion mo. Pero when it comes to Jesus na kaya magbago ng bansa, hindi natin magawa, ma-share. The gospel is impressive. So ba't hindi natin kailangan kahiya ang gospel? Kasi ang gospel ay impressive. Amen. Number 2. Sabi sa verse 16. Yun. Number 2 is because the gospel is explosive. Sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For it is the power of God to salvation. So bakit tayo kailangan mahiya? Why you must not ashamed of sharing the gospel? Because the gospel is explosive. Sabi niyo nga po, explosive. Grabe, no? Sumasabog. Alam niyo po, pag sinabing power dito, saan ba galing explosive? Ang Greek word po kasi ng power dito is dunamis. Pag sinabing dunamis, it means miraculous power or force or strength. Yan ang sabihin. At dyan po dinerive yung word na dynamite. Kaya sumasabog. Okay? Pero hindi sinasabi ni Paul na destructive yung gospel. Ang point niya lang po dito, ang gospel po ay may kapangyarihan na kayang magbago ng tao inside out. Yun ang pinopoint out niya dito. Isabihin, hindi lang niya pinopoint out na kaya magbago ng behavior ng gospel, kung hindi pati identity nito binabago. Kaya pinag-usapan natin last month, yung identity crisis. Kaya kang baguhin ng Diyos. Amen? Kaya kang baguhin ng Diyos. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ito magbago ng buhay ng tao. And let's be honest,
may mga tao sa buhay natin, or may mga tao sa buhay o mga kilala natin na feeling nila or feeling natin sa mga nakikita natin ng mga tao, kakilala natin, wala nang pag-asa yan. Paulit-ulit na lang naman yung ginagawa yan eh. Hindi na magabago yan. Di ba, minsan may ganun tayong pag-iisip sa kanila. Tama? May mga tao sa buhay na feeling natin, wala nang pag-asa to, di na magabago to, ganyan na talaga yan. Pero alam niyo po, dapat natin pakatandaan. You should do this very carefully, young people. Dapat natin pakatandaan na ang gospel ay hindi nakadepende sa effort ng tao. Hindi nakadepende sa effort ng tao, nakadepende ito sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi dito, for it is the power of God to salvation. Pag sinabi natin salvation, sa original na word is sozo. Pag sinabi natin sozo, to rescue, to deliver, to heal, to make whole. Biriin nyo to rescue, to deliver, to heal, to make whole. Ibig sabihin, hindi lang pagpapatawad yung gospel. Ibig sabihin, ito po ay pag-rescue sa kasalanan. Pagliligtas sa kasalanan. Pagkapagaling sa mga brokenness. Pag-restore ng identity. Reconciliation sa Diyos. Yan ang gospel. Yan ang nalalaman ng salvation. Yan ang nilalaman ng good news. Hindi lang basta pinatawad ka ng Panginoon, malaman mo na pinatawad ka ng Diyos. Hindi lang basta malaman mo na namatay ang Panginoon para sa'yo, niligtas ka sa kanyang mga kasalanan. Hindi lang ganun. Naglalaman ng gospel na kung saan kung ikaw broken ka, kaya kang mabuo ulit. Kung may broken man sa'yo, kaya mabuo ulit yun. Kaya, may wala man sa'yo, kayang ma-restore yun sa'yo ulit. Yun yung nilalaman ng gospel. Kaya nga may isang Christian author na nagsabi, the gospel is not just the way to start the Christian life. It is the way we continue it. Let me repeat. The gospel is not just the way to start the Christian life. It is the way we continue it. Ang gospel po, hindi lang po yan sa pagsisimula lang ng Christian life o ng buhay ng isang Kristiyano. Ito po yung paraan para magpatuloy ka sa pagiging Kristiyano. Meaning, yung same power na nagligtas sa'yo is the same power para ma-sustain yun, para magtuloy-tuloy ka sa journey mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po, ulitin ko po kanina. Baka mamaya kasi, nawawalan ka ng dun sa gospel. Hindi ka na na-amaze kay Jesus. Kaya minsan nakakaramdam ka parang, ano ba to, nagtatalo ka ngayon ulit. Gusto ko nang bumalik ulit sa dati mo pagkatao. Pati natamad ka na ngayon sa ministry. Amen? So baka mamaya hindi ka na-amaze kay Jesus eh. Itin ko, the same power that saves you is the same power that sustains you. Look at the Bible. Sa Acts chapter 9, okay, si Saul, na naging Paul, okay, yung author ng Romans, si Paul po, bago siya naging Kristiyano, persecutor muna siya ng mga Kristiyano. Pag sinabing persecutor, mamatay Kristiyano. Pag nalaman niya Kristiyano ka, duro ka nun. Ito, Kristiyano to. Okay? Kristiyano to. Papatayin ka nun. Persecutor siya ng mga Christian. Pag nalaman ka niyang Christian, maniwala ka. Tapos ka. Pero again, sa Acts chapter 9, nangyari po yung hindi inaasahan ni Paul. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. One encounter with Jesus, one moment, and everything changed. From murderer to missionary. From enemy to evangelist. Ano nangyari? Dunamis. The power of God.
The power of God. At isa sa mga pinaka-importanting sinabi ni Paul dito, to salvation. It's the power of God to salvation. Hindi lang po basta information, hindi lang basta inspiration, but transformation. So ibig sabihin, hindi lang po ito patungkol sa pagkaalam mo sa Diyos. Hindi lang po ito sa pagkakilala mo sa Diyos. Okay, Jesus. It's about being made new. It's about, alam mo yun, sa pagiging bago mo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone in Christ, he is a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Not improved version of you, hindi po siya parang Kuya Ant's version 2.0. Hindi siya ganun eh. Hindi siya Robert 2.0. Hindi siya ganun. Hindi siya improved version mo. Hindi rin siya updated personality mo. Ang sabi doon, new. Sabi nyo nga po, new. Bago. So bakit hindi ka dapat mahiya sa pag-share ng gospel? Why? Because ang dala mo ay hindi simpleng mensahe. Hindi siya simpleng message ang dala mo. Ang dala mo ay kapangyarihan ng Diyos. And let me remind you this, young people. At dapat malinaw po sa atin ito. Hindi mo kailangang i-convince ang tao. Sige na. Tanggapin mo na si Jesus. Pag di mo tinanggap si Jesus, impyerno punta mo. Although na totoo yun. Pero di mo kailangan pilitin ang tao. Di mo kailangan pilitin i-convince ang tao. Alam mo kung anong gagawin mo? You just have to be faithful to share it. Maging tapat ka lang sa pag-share. Sabi ko nga po sa inyo, ang trabaho po natin mag-share. Bakit? Kasi ang saving, ang pagsisave, trabaho ni Lord John. Trabaho ni Lord John. Kaya yung mga tanong na sabi, babaguhin ko siya. Diyos ka? Di ba? Diyos yarn. Nakuha natin, you just have to be faithful to share because it is God who does the saving. Amen? Now, may kilala ka ba na feeling nila wala silang pag-asa? May kilala ka ba na parang feeling nila sobrang layo na ng Diyos? Or meron ka ba na tao na paulit-ulit mong pinagpe-pray, pero parang wala ka nakikita pagbabago sa buhay niya? Listen to this very carefully, young people. Huwag kang sumuko. Kasi hindi pa tapos si Lord sa buhay nila. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nila. At hindi pa tapos ang gospel sa pag-abot sa kanila. Amen? Why? Kasi ang trabaho mo, listen to this very carefully, your job is not to measure if they are ready. Ang trabaho mo, hindi sukatin kung ready na ba sila. Ang trabaho mo, maging available. Amen? Hindi. Ready na ba sila sa... Parang hindi pa naman ready ata ito. Hindi, baka ma-reject ako eh. Kasi baka... Alam mo yun? Ang trabaho mo, hindi para sukatin kung ready na ba sila para sa gospel. Ang trabaho mo, maging available para sa pag-share ng gospel. Amen? So the next time you feel afraid to share your faith, next time na feeling mo na takot ka na i-share yung pananampalataya mo, tandaan mo lamang po ito. You are not offering a weak message. You are carrying explosive power. Kapangyarihan na kaya magbago ng buhay ng tao. May kinakainisan ka bang tao sa buhay mo? Meron? Meron? Sino wala?
Uy, bait mo naman ah. Meron? 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 Talaga na, parang gusto mo nang patayin. Meron? Meron? Talagang, sasabi mo, gosh, he's getting to my nerves. Meron ba? Meron bang ganon? Meron kang ganon na taong kilala? Pakilala mo si Jesus. Diba? Invite mo sa church. Oh, baka magulat ka, maging pastor pa yun. Oh, diba? O, kita mo ngayon, nakatawa-tawa pa kayo. Sabi ko lang kanina. Diba? Minsan may isip tayong ganun eh, pero wag mong ismulin. Marami na po ako nakita na naging addict, pero nakilala ng Panginoon, nagbago buhay. Amen? Di ba? Sino dito recently? Or kahit last year pa naman ata. Di ba? Ang daming biglang pumutok yung mga content creator na nakakilala sa Panginoon. Amen? Na parang parang napaka-imposible na makilala sa Panginoon. Napaka-imposible naman na biglang magbabago ng buhay ito. Anak ka ng... O, diba? So, ngayon, nag-share na siya ng gospel. Sino mag-aakala? Na dating delivery boy. Delivery boy ng isang Hollow Blocks. O, diba? Ngayon, nag-share ng gospel. At yung mga content creator pa, ang dami pang mga content creator na nakakalala sa Panginoon. Sino mag-aakala? Nakuha natin. Tignan mo katabi mo. Sino mag-aakala magbabago yan? Di ba? Sino mag-aakala mag-isimba yan? Sino mag-aakala magpe-pray yan? O, kita mo na? Sino mag-aakala magtataas ng kamay yan para kay Lord? Amen. Di ba? Alam mo, dating loko-loko to eh. Di ba? Ang alam lang itaas nito yung tagay. Diba? Pero ngayon nakataas na yung kamay para kay Lord. Diba? Dati shot! Ngayon, Lord! Diba? Sino mag-aakala? Minsan di natin ma-explain. Pero isa lang ang simpleng sagot doon. That is the power of the gospel. That is the power of the good news. That is the power of the message of Christ. Amen. Hindi mo malalaman. Nakuha po natin. Ulitin ko, every time na feeling mo nagkakaroon ka ng pagkatakot na i-share yung buhay mo, yung pananampalataya mo sa iba, tandaan mo, hindi ka nagdadala ng mahinang mensahe. You are carrying a power. At sometimes, all it takes is one invitation, isang invite lang, isang testimony, isang conversation, isang prayer, na kung saan magsisimula yun ng something eternal sa buhay ng ibang tao. Amen. So don't be silent. Huwag ka manahimik lang. At huwag mong ismulin. Don't underestimate the power of the gospel. Because the gospel is not just powerful. Listen this very carefully. The gospel is not just powerful. It is God's power to save. Amen. Amen. So why we must not be ashamed to share the gospel of Jesus Christ? Because the gospel is explosive. Amen. The gospel is explosive. And lastly, why we must not be ashamed to share the gospel? Number 3 is because the gospel is inclusive. Sabi niya po, inclusive. Sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek.
Ba't di tayo ba't mahiya? Because the gospel is inclusive. Sabi niyo nga po, inclusive. Again, minsan, sabi ko nga po, ang dahilan kung bakit hindi tayo nag-share ng faith natin ay, na totoo lang ito po, minsan, hindi naman po dahil sa takot tayo ma-reject. Hindi, pastor, takot ako ma-reject eh. Hindi. Actually, ganito yan. Minsan, ang dahilan natin kung bakit hindi tayo nakakapag-share ng faith natin ay hindi naman talaga tayo takot ma-reject. Kundi, yung meron tayo sa kaisipan natin, ay, baka hindi pa siya ready. Baka masyado siya malayo kay Lord. O baka hindi para sa kanya yung gospel. Diba? Nagkakaroon na tayo agad ng judgmental na mindset o perspective na baka di niya tanggapin to, baka ano. Alam mo yon? Ay, ano na to? INC to eh. Ay, hindi, Muslim to eh. Ay, hindi, baka ano to eh. Sarado kandado to, Katoliko to eh. Di ba? Ito pa na pala, dito ko nabuhay, dito ko mamatay. May ganun eh. Ganung klase ng pagkapit sa relihiyon eh. Pero alam niyo po, binasag ni Paul yung mindset na ito sa isang linya. Ang sabi doon, everyone. Sabi niya po, everyone. Once again, everyone. For the last time, everyone. Lahat. Lahat ng tao. Girl, boy, bakla, tomboy. Bata, matanda, may ngipin na wala. Mayaman, mahirap. Matapobre, hindi. Muslim, Buddhist, ano ba? INC, ano man ang kanilang paniniwala. Lahat ay kasama sa aabutin. Lahat ay kasama sa reach ng gospel. Kaya nga sinabi ni Paul na for the Jew and also for the Greek. For everyone who believe, for the Jew first and also for the Greek. Alam niyo po, malaking bagay yon. Why? Kasi magkaiba sila ng kultura eh. Magkaiba sila ng paniniwala. Magkaiba sila ng tradisyon at pinanggalingan. Pero sabi ni Paul, everyone, parehas sila o pareho silang kasama sa reach ng gospel. Parehas sila na aabutin ng gospel. Bakit? Why? Kasi po ang gospel ay kayang lampasan ang lahat ng barriers na ginagawa ng tao. Ibig sabihin, hindi mahalaga yung status mo, hindi mahalaga yung nakaraan mo, hindi mahalaga yung paniniwala mo, hindi mahalaga kung ano yung nagawa mong pagkakamali. Ang mahalaga dito ay ang pananampalataya mo kay Jesus. Nothing more, nothing less. Amen. The problem is, minsan, may sarita kasi tayong categories ng mga tao. Ay, ito, mabuting tao to, dito sila. Ay, ito yung mga pasaway na tao dito, yan, mga yan. Ay, ito, mga church person to, mabait to, mga to. Ay, ito, hopeless case. Wala nang pagbabago dito, hopeless na yan. Ito, impyerno talaga punta nito. May ganun tayo eh. Minsan ganun tayo tumingin sa mga tao, kinakategorize natin yung mga tao. Yun yung problema natin sa buhay. Hindi dahil takot kang ma-reject, hindi dahil manihiya ka, sadyang may ganun lang tayong perspective. Hinakategorize agad natin yung mga tao, kaya lang ang problema, hindi ganun tumingin ng Diyos. Yun lang ang problema mo. Kasi sabi ni Lord, everyone. Kasi ang tingin ni Lord, pantay-pantay. Kaya nga sabi doon sa Romans 10:12, there's no difference between Jew and Gentile. Pasanin nyo nasa Romans lang ako pare-parehas. Romans 10:12, there's no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. So walang pagkakaiba. Nakita natin? Kasi isa lang yung Panginoon nilang lahat.
doon ka lang natalo. Kasi kung ikaw yung tao na ayaw mong i-share yung gospel, kasi ganito, kasi ganyan, sa tao, pwede kang mag-reason out. Kasi pastor, kasi ganito eh. Kasi tayo, kasi ganito eh. Pero pagdating sa Diyos, hindi mo kaya mag-reason out. Kasi lahat kasama. Amen? Kahit nga yung taong grasa sa may paggabaan ng tulay, kung gugustuhin mo lang, kasama siya doon sa pag-abot ng gospel. Kahit yung mga pulube sa labas, kahit yung mga tok sa jeep, kasama sa pag-abot ng gospel. Kasama sa tingin-tignan ng Diyos na maliligtas sila. O pwede sabihin, pastor, paano po yung may mga taong autism? Parang may problem sa utak. Don't underestimate the power of the gospel. Mahaba ba ang usapan? Gusto niyo pa tanongin sa akin kung paano yon? Mayroong isang testimony na nangyari. Lahat kasama. Amen? Kaya nga sabi po ni Billy Graham, the ground is level at the foot of the cross. The ground is level at the foot of the cross. Meaning to say, walang mataas, wala ring mababa. Lahat tayo ay lumalapit kay Jesus sa parehong paraan. Amen? Pag mayaman ka, ang way mo para makalapit kay Jesus through prayer. Pag mahirap ka, ganun din. So, walang mataas, walang mababa pagdating sa cross. Pagdating sa Panginoon. Ang problema lang natin kasi minsan, young people, pinipili kasi natin kung sino ang sesheran natin ng gospel. That is the biggest problem we have. Namimili tayo. Ito mukhang interested to, mukhang madaling kausap to. Sige, ito sesheran ko. Di ba? Ito mukhang mabait to. Di ba? Mukhang mapakainin pa ako nito eh. Di ba? Ito mukhang madaling mag-respond to, dito na lang ako. Pero sabi, parang suplada naman ng batang yun, suplada naman ng taong yun. Namimili kasi tayo. That is the biggest problem we have. Di ba? Namimili tayo kung sino seshare natin ng gospel. Pero we have to understand at dapat maging clear sa atin na hindi natin trabaho ang mag-decide kung sino ang maliligtas. Amen. Ang trabaho natin maging faithful sa pag-share. Amen. Kasi kung si Jesus nga hindi iniwasan yung mga makasalanan Hindi iniwasan ng Panginoon yung mga outcast. Hindi iniwasan ni Jesus Christ yung mga taong ayaw lapitan ng iba. Now, who are we para mamili at umiwas? Amen. Sino ka para umiwas? Sino ka para mamili? Si Jesus nga hindi namili Kahit nga yung may leprosy, pinagaling kinausap. Kahit nga ikaw niligtas ka Hindi siya namili. Kasi kung mamimili lang siya, paano mo ngayon ipepresent yung buhay mo para piliin ka ng Panginoon? Pagandahan? Payamanan? Talo na yung mga mahihirap. Kung pagandahan, papugian, paano naman kami? Na hindi naman kagwapuhan, cute lang. Tsak lang. Kung may standard ang Diyos, tapos tayong lahat.
Naunawaan niyo po ba ako? Who are we para mamilit o umiwas? Madalas iniisip natin, hindi na siya maaabot. Grabe na yung lifestyle niya, baka hindi niya tanggapin to. Naku, hindi naman siguro papasok ng church yan. Amen. Patandaan natin, hindi tinatanong ng gospel. Makinig kayo mabuti. Hindi tinatanong ng gospel kung gaano kalayo ang isang tao. Ang ipinapakita ng gospel ay kung gaano kalakas si Jesus para magligtas. Because the gospel is inclusive. Kaya wag mong limitahan yung gospel base sa assumption mo. Base sa pagtingin mo lang. Wag mong isipin kung sino yung deserving. Kasi kung isipin mo lang at titignan mo kung sino deserving, ang tanong ko, deserving ka ba? Kaligtas-ligtas ba ako? Kamahal-mahal ba ako? Hindi ba? Di natin dapat isipin yun. Why? Because si Jesus ang nagdesisyon tungkol dyan. May desisyon na si Lord dyan. At ano desisyon niya? Everyone is invited. Everyone. Sabi niyo nga po, everyone. So starting today, please, stop deciding who can't be saved. And start believing that God is already working in ways you can't see. Kahit sino pa yan. Kahit feeling mo, hindi na siya magbabago. Kahit feeling mo na paulit-ulit na lang siya gumagawa ng masama. Minsan i-invite mo, minsan ganito gagawin. Kahit paulit-ulit pa siya. Start believing na gumagawa ang Diyos sa buhay niya na kahit hindi mo nakikita. Why? Because if the gospel is truly inclusive, kung talaga inclusive ang gospel, then ang kaklase mo, included yun. If the gospel is truly inclusive, yung kaibigan mo, included yun. Kasi kung ang gospel inclusive, then yung pamilya mo included. Amen? Why? Kasi ikaw nga included eh. Nais kang iligtas ng Diyos at nailigtas ka ng Panginoon. Kaya naman ang question, ang tanong, hindi deserve ba nila yung gospel? Ang question, hindi deserve ba nilang maligtas? Ang tamang question, young people, is magiging faithful ba ako sa pag-share kung sino ang Panginoon na kayang magligtas sa mga mananampalataya sa Kanya? Magiging faithful ba ako sa pagkukwento patungkol kay Jesus? Magiging faithful ba ako para ikwento ko naman ito sa kaibigan ko? Magiging faithful ba ako para ikwento ko sa mga kapatid ko, sa pinsan ko, sa mga kaibigan ko, kahit sa magulang ko? Magiging faithful ba ako? That is the biggest question eh. Hindi deserve ba nila? Kaya siguro ngayon, nire-remind tayo ng Panginoon, wag mong maliitin yung gospel base lang sa pangunawa mo. Wag mong maliitin yung gospel base lang sa assumption mo. Why? Because the gospel was never meant for a small group. Hindi siya sa pangmaliitan lang. Because the gospel was meant for everyone. Everyone. Kahit na yung mga nakakulong, kahit kahit mga serial killer. Totoo yun. Totoo yung narinig nyo sa akin. Kahit mga mamatay tao. Actually, kanina lang, minabalitaan ako, isang TNVS driver, hinold up, tapos pinatay pa. Pero you know what? Sabi ko, grabe talaga. Pero habang natuturuan tayo ng Panginoon, even that, yung nang hold up, at yung
pumatay ng driver. Ang katotohanan, kahit mag-disagree kayo sa akin, kahit siya ay kasama sa gospel. Kahit siya ay kasama sa gustong maligtas ng Diyos. It always meant for everyone who believes. Amen. So why we must not be ashamed to share the gospel? Number one, because the gospel is impressive. Napakaganda ng gospel, napakaganda ng good news, napakaganda ng nilalaman ng mensahe ng Panginoon. Number two, because the gospel is explosive. May kapangyarihan ang gospel. May kapangyarihan ng good news. May kapangyarihan yung mabuting balita ng Panginoon. At ang kapangyarihan na ito ay kaya magbago ng buhay ng tao. Kaya mag-restore ng mga nawala. Kaya magbuo ng mga nasira. Kaya magbigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. That is the power of the gospel. And lastly, because the gospel is inclusive. Buti na lang, inclusive. Buti na lang walang standard si Lord. Kasi kung meron, tapos tayong lahat. Buti na lang lahat kasama. Ikaw at ako kasama. Pamilya mo kasama. Kaibigan mo kasama. Buti na lang kasama sila. Amen? Tayo pong lahat tumayo sa presensya po ng Panginoon. And as I end, bago ko mag-pray, as we conclude this message, ang katotohanan po, young people, totoo lang, the reason why nandito ka ngayon, kasi minsan sa buhay mo, may lumapit sa'yo at hindi nahiyang mag-share ng gospel. The reason why nandito ka ngayon nakikinig, kasi may isang tao na hindi nahiyang ipanalangin ka. The reason why nandito ka ngayon nakikinig is because may isang tao na hindi nahiyang nag-chat sa'yo at ayain ka na pumunta ng church. And you know what? Buti na lang. Sa buhay ko, may isang tao na hindi nahiyang ayain ako. Kasi kung hindi niya ako inaya, wala ako rito ngayon. And I don't know kung nasaan ako ngayon. So I'm very thankful for that person. Na hindi siya natakot na ayain ako. Na pwede naman talaga akong tumanggi. Pero you will never know eh. Tatanggi ba siya? Oo ba siya? Pupunta ba siya o hindi? Unless he try. Pero kung nagpadala siya sa takot, nagpadala siya sa hiya, maybe, wala po tayo sa ganitong posisyon. Why? Bakit may mga taong ganun? Kasi naniniwala sila sa kapangyarihan ng gospel. So may buhay salita ng Diyos. So don't be ashamed. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Kasi totoo, hindi nakakahiya ang gospel. Ganito yung makapangyarihan ng Diyos. Kaya kang isalba, kaya kang iligtas, kaya kang bigyan ng pag-asa. Amen. So right now, kung meron man dito, may problema sa buhay, hindi mo alam kung may patunguhan ka pa. Meron man dito, may problema sa pamilya. Ay even may problema sa sarili mo. Alam mo, huwag kang bumitiw sa salita ng Panginoon. Huwag kang bumitiw. Huwag kang bumitiw sa salita ng Diyos. Kapag gipit na gipit ka, huwag kang sa patalim kakapit. Kumapit ka sa salita ng Diyos. Kasi pag sa patalim ka kumapit, pwede kang masugatan. Pwede kang masaktan. Kapag gipit na gipit ka at hindi mo na alam yung gagawin mo, kumapit ka sa salita ng Diyos. Dahil maniwala ka, bibigyan ka nito ng solusyon at bibigyan ka nito na makakapitan mo sa buhay habang ikaw ay nabubuhay. Amen?
Tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, ngayon pong gabing ito. Now, we are reminded by your word, Panginoon, through Apostle Paul, Panginoon, that we must not ashamed, Panginoon, sa pag-share ng gospel. Hindi po dapat kami mahiya, Panginoon, sa pagbabahagi ng aming pananampalataya, Panginoon, sa iba. Dahil, Lord, hindi po namin alam kung ano yung pwede itong magawa sa buhay ng ibang tao. Lord, kung meron nga itong naging epekto sa buhay namin, Lord God, what more pa kaya sa buhay ng iba? Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na maging buhay ang salita mo, Panginoon, sa mga taong nakapakinig nito, Panginoon. Sa mga young people, Panginoon, narito, Lord God, magkaroon po ito ng seed, Panginoon, na Lord, na magkaroon ito ng tapang sa kanilang buhay, na mag-share, mag-invite, Panginoon, ng mga tao palapit sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ang trabaho po namin ay hindi magligtas. Ang trabaho po namin ay maging available sa iyo, Panginoon. Ang trabaho po namin, Panginoon, ay ikwento ka sa iba. Ang trabaho po namin ay i-share ka sa iba, Lord God. And you will do the saving, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na maging available po ang mga batang ito, Panginoon, ang mga young people na ito, Lord God, sa pag-share ng gospel. Lord, give them boldness, give them courage, Lord God. Give them anointing, Panginoon, Lord God. At alam ko po, Panginoon, hindi naman po nito gagawin na mag-isa. Sila po ay samahan mo, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, sa pag-share, Panginoon, ng gospel. Samahan mo sila sa journey po nila. Samahan mo sila sa pag-share ng kanilang pananampalataya. At Lord, dalangin ko, Panginoon, kung meron man dito, hindi na po na-amaze sa iyo, Panginoon. Lord, ipakita mong muli. Ipakita mong muli ang iyong kapangyarihan. Ipakita mong muli, Panginoon. Magpakaranas ka po sa kanilang buhay, Lord God. So that, Panginoon, every time, Panginoon, na maalala po namin, every time ma-amaze kami, Panginoon, Lord God, hindi po namin makakalimutan, Panginoon, na dapat namin i-share to sa iba, Lord God, because we are amazed by you, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon. Lord, isa pong malaking honor na maging kasama mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa pagbabahagi, Panginoon, ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, nawa, tanggalin mo ang espiritu ng pagkahiya. Tanggalin mo ang espiritu ng takot sa kanilang buhay, Panginoon. At magpalitan mo ito, Panginoon, ng katapangan, ng boldness, Panginoon, sa tulong ng banal na espiritu, Lord God. Kami po ay magkapagamit sa iyo. Kami po ay mag-share, kami po ay mag-i-invite, Panginoon. At kami po ay magiging available para sa lahat, Panginoon. Dahil ang dadala po namin mensahe ay hindi ordinaryong mensahe, kundi isang kapangyarihan na nagmumula sa iyo na kayang magbago at iligtas ang tao, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I pray and I declare, Panginoon, sa buhay po ng mga young people na ito, Lord God, gamitin mo sila, Panginoon, mightily for your glory and for your kingdom here on earth. Lord, we thank you and we love you. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin na po ang Panginoon.